Tapos lang natin panoorin yung Red Hat Enterprise Linux 10. Maraming pagbabago, maraming ba kayo napansin? Marami, Oras marami. na video ata Bago. no? Nahilo Mahaba ko na eh. Haba. Mahaba nga. By the way, pakilala muna tayo para ano? Sino muna? Sige ako na. Ako si Jomel L. Bernardino. Ako si Cyrus Lex Parillaga. Ako si Jose Rafael R. de la Cruz. Si Monica De Jesus. At ako si Aaron Dane Asmail. Ito siya. So, never mind. So, anong feature yung una nyo napansin din, pare? Una ako na kayo. Para sa akin talaga, napansin ko yung web console na improvements sa bagong Red Hat. Para siguro, sa akin, pero explain ko lang kung bakit ko napili yung web console improvements sa bagong Red Hat natin. Kasi, sobrang nakatulong siya na maging mas madali yung system management. Hindi na kailangan puro command line lang kasi may user-friendly na interface sa browser. Mas mabilis mag-check ng services, storage, at performance. Napansin nyo rin ba? Pansin nyo ba? Pansin pero nyo ba, diba? pare, anong nirate mo sa kanya? Siguro 8 out of 10 kasi hindi na hassle magpalipat-lipat ng tools. Pero hindi ko siya binigyan ng perfect 10 kasi nga may mga bagay pa rin na mas magagawa through terminal. May limitations pa rin yung console lalo na kung advanced configurations ang kailangan. Pero overall, malaki pa rin yung improvement niya at mas accessible at efficient na gamitin yung Red Hat dahil dito. Eh ba, ano napansin nyo? Sundan na kita. Narate ko rin yung library validation changes ng 8 out of 10 din. Kasi malaking tulong siya sa accuracy at consistency ng mga learning materials natin sa Red Hat. Pero dahil din dito, parang mas nagiging reliable tsaka updated yung content. Kaya mas kampante ako na align talaga siya sa Red Hat standards. Hindi ko rin siya binigyan ng perfect 10 kasi may konting room for improvement pa naman. Minsan, medyo matagal yung validation process o kaya parang strict siya. Kaya minsan nagiging hassle bago ma-access agad yung resources. Maganda rin sana kung may mas clear na explanation o notification kung ano yung changes na ginawa ng students kung bakit may update talaga. Pero in short naman, super helpful siya for learning quality. Pero may konti lang naman pang pwedeng i-improve para mas smooth yung experience. Yun lang saan, pare. So ilan mo ulit siya ni-rate, pare? 8 out of 10. 8 out of 10 din. Ano pa? Marami tayong napansin eh. Kasi ano napansin mo feature, pare? Sa akin kasi, importante kasi security eh. Nakita ko dyan yung security select add-on. Base sa mga nagagamit natin na Red Hat ngayon, palagay ko maganda to. Itong feature na to kasi parang pinapabilis niya kung paano nakakuha yung organizations ba ng mga requested common vulnerabilities exposures na fixes o kaya yung mga security patches na palagi naman meron pag may bagong mga updates ba. Pero ang nito maganda kasi imbis na maghintay ka ng mga regular updates, pwede silang bumili ng mga packs o individual fixes na gamit ng TLS o EEUS subscription. May kasama rin itong 90 days na service level agreement kaya siguradong madideliver agad yung mga fixes. Pero sa palagay ko kasi hindi lahat ng mga gumagamit na user maintindihan to tsaka parang nabibigyan ng pansin kaya ang rate ko siguro dito 8 out of 10. Pero hindi siya ganoon ka-perfect. Hindi siya ganoon ka-perfect kailangan na premium. Kasi minsan kanya tayo mga estudyante, hindi naman tayo naka-premium pag nagagamit din ng di ba? So, ayun din. Ganun naman talaga pag nagtatry tayong bago. Hindi naman natin ma-perfect kasi nakasanayan natin yung mga luma eh. Ayun lang naman sa akin. So, sa akin yung napansin ko yung latest developer features ng Red Hat Academy. So, binigyan ko siya ng 8 out of 10 kasi feel ko tama lang naman yung score kasi malaking tulong talaga yung mga features nito lalo na para sa atin, mga estudyante or beginners. And may mga bagong tools na gaya ng cloud-based labs, support para sa container tech tulad ng Podman, at mas madali nang ma-access sa Red Hat. And bagay talaga siya sa pag-aaral sa real-world skills. And ayun din, hindi ko siya binigyan ng full 10 kasi even though maganda siya, meron ding ilang parts na
masyadong technical. So, ayun lang. Mike, nandiyan na ba si Esmael? Mike? Esmakel, do you copy? Esmakel? So, medyo di natin ma-reach si Esmakel, no? Medyo maulan Malakas pa kasi rin. yung bagyo eh. Oo. Maulan. Maulan. Kasi sa kanila ata, ano. Grenade. Oo, parang Aaron. Simulan mo na. Simulan mo na. Okay na? Oo. Ikaw, magtinda Aaron, anong napansin mo doon? Oo, Napansin ko dun sa may, sa may IDM extension respiratory. Siguro ako bibigyan ko din siya ng 8 out of 10 siguro kasi okay naman, napapakinabangan sa pag-aaral ng identity management lalo na sa enterprise level. Siguro sa real world nagagamit din mga tools katulad ng siguro ng nung DNS tsaka nung Kerberos. Pero hindi ko rin siya binigyan ng ng 10 out of 10, syempre. Kasi medyo komplikado limitado ang integration sa non-Linux system at may kakulangan sa UI. Pero sa overall, okay naman siya lalo na pag practical na kapag natutunan mo. Pero, okay naman yung magbabago sa ating Linux 10. Kayo, may magbabago ba ng rating dyan? O, ako, okay na ako sa rating ko kasi Okay na ako doon Okay. yun talaga yung naramdaman ko Sa eh. akin kasi 8 meron over pang 10. improvement kasi yung mga yan eh. Kaya Okay dapat naman. lang siguro yung 8. Alam mo naman kasi perfecto pag bago pa lang, di ba? So, kung yun lang, sana nagustuhan nyo yung aming onting diskusyon tungkol sa aming pinanood na Red Hat Enterprise Linux 10. What's new? So, click down subscribe button. So, yun na. Bye-bye.